Assalamualaikum mga kapuso, nandito pa rin po tayo ngayon sa Manila Golden Mosque and Cultural Center dito po sa Quiapo dahil nga po ngayon ang simula ng kanilang buwan ng Ramadan at bukod po sa pag-aayuno dahil isa po ito sa pinakabanal na panahon sa mga kapatid natin mga Muslim, kailangan din po sila o obligado silang magdasal ng 5 beses kada araw at bago po sila magdasal ay kailangan po nilang dumaan dito sa ablution area. Ito po yung lugar ng purification. Dito po sila naguhugas ng kanilang mga kamay, ng kanilang mga paa at ng kanilang mga mukha o ng ulo bago po sila pumasok sa mosque para magdasal. Papakita ko naman po sa inyo, ito po yung lugar para mapakita yung division, no? Ito po yung lugar kung saan nagdarasal yung mga babae at dito naman po sa aking gilid nagdarasal yung mga lalaki. So kailangan hiwalay po sila. At bago po sila pumasok ay kailangan nilang tanggalin yung kanilang mga saplot sa paa o yung kanilang mga sapatos at tsinelas para mapanatiling banal. So, gaya nga po ng binanggit ko sa inyo mga kapuso, 5 beses po sa isang araw sila nagdarasal. So, kanina, nagsimula ng 5:15 yung kanilang early morning prayer o yung Fajr. Kaya sa ngayon, wala po muna nagdarasal. Papahinga lang iba bago sila pumasok sa kanilang mga trabaho o negosyo. Mamaya na pong 12:30 p.m. ang susunod yung luhur. At susundan po ito ng 3:30 p.m. o Asar, yung afternoon prayer. Susundan po ito ng 6:15 o Maghrib, yung evening prayer. Pagkatapos po nito, ay pwede na po silang mag-break ng fast. Ibig sabihin, pwede silang kumain o uminom. At susundan po ito ng 7:30 p.m. na Mass o yung Aisa. So 5 beses po yan. At every dasal, pinakanaayon po na sa loob po sila mismo ng mosque magdarasal. Dahil ito po yung tinatawag na Jama'a prayer o yung group prayer. Mas malaki raw po kasi yung biyaya mula sa Panginoon kapag sama-sama silang nagdarasal. Ito naman po ay masusundan ng optional o yung Tarawih night prayer ng Ramadan kung saan pumupunta ulit dito yung mga worshipers. Ibig sabihin po na optional, may blessing sila pag ginawa nila ito, pero wala namang kasalanan pag hindi nila nagawa ito, unlike yung 5 times na obligatory. Lahat po ito para matanggal yung 7 demons sa kanilang puso. Bawal magsinungaling, bawal magnakaw, pumatay, magmayabang, magkuripot, bawal tumingin sa mga malalaswa, at bawal din magnegosyo ng hindi halal o yung riba. Ibig sabihin po nito yung mga nagpa 5-6 o nagpapatubo o may interest. So ang essence lamang po ng lahat ng ito sa panahon ng Ramadan ay magkaroon ng pure heart o dalisay na puso ang ating mga kapatid na Muslim. Hindi pa rin kinikilala ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang jurisdiction ng International Criminal Court. Isa yan sa mga dahilan kaya hindi dadalo ang dating Pangulo sa confirmation of charges hearing sa mga kaso niyang crimes against humanity sa International Criminal Court sa Lunes. Sa kanyang sulat sa ICC, pinabulaanan din ni Duterte na siya ang nangasiwa sa extrajudicial killings. Pinakakalat lang daw ito ng mga kalaban niya sa politika. Sabi pa ni Duterte, paglabag sa konstitusyon at soberanya ng Pilipinas ang persahan daw na pagdala sa kanya sa The Hague. Ang anyay pagkidnap sa kanya ay pinamunuan daw ni Pangulong Bongbong Marcos. Dati nang sinabi ng Malacanang na ang pag-turnover kay Duterte sa ICC ay bilang pagtupad ng gobyerno sa tungkulin nito sa International Police Organization. Dagdag ni Duterte sa kanyang liham, pinaubayan na niya sa kanyang abogado at defense team ang pag-challenge sa mga ebidensya ng prosekusyon. Bumubuo ng resolusyon ang Senate minority tungkol sa pagrespeto sa mga korte sa bansa. Kasunod ito ng pagtukoy ng Office of the Prosecutor ng International Criminal Court na co-perpetrator umano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, sina Senador Bongo at Bato de la Rosa sa war on drugs. Git ng minority, hindi dapat basta-basta damputin sina Go at de la Rosa. May unang balita si Joseph Morong. 5 araw mula ng pangalanan ng Office of the Prosecutor ng International Criminal Court bilang co-perpetrator umano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa crimes against humanity, dumalo sa sesyon ng Senado si Senador Bongo. Anya, hindi siya natatakot ma-issuehan ng warrant of arrest dahil inosente raw siya sa mga ipinaparatang sa kanya. Importante rito, dapat fair ko. Dumaan sa tamang proseso. Hindi naman po ako takot dahil wala naman po akong kasalanan. So hindi kayo mawawala sa Senate? Hindi po kayo absent or anything? Kaya nga ako nandito eh. Tuloy raw siya sa pagtatrabaho sa kabila ng anyay di patas na paratang ng ICC Office of the Prosecutor. I firmly dispute the allegations in that document which are entirely unfounded at one-sided at napaka-unfair naman po yun sa parte ko. Ang aking trabaho ay naayon sa batas ng
tao at naayon sa batas ng Diyos. Ang Senate minority na kinabibilangan ng Senador Go may binubuong resolusyon tungkol sa pagrespeto sa mga korte ng bansa. Ang spirit ng ating konstitusyon ay kung may problema, pwede kang tumakbo sa Philippine courts. So hindi naman pwede na pag sinabi ng ICC o kahit anong international court na may arrest, dadamputin mo na lang dito, dadalhin mo sa ibang bansa. Kung ganun ang interpretasyon, napakadelikado. Hindi raw dapat automatic ang pagpapatupad ng arrest warrant ng ICC. Sira ang ating constitutional framework and the concept of sovereignty kung ang ating local courts ay gagawin nilang powerless, di ba? Nababawasan ba yung human rights kung yung isang tao ay nakakatakbo muna sa korte? Dati nang sinabi ng Malacanang na ngayong lumabas na ang pangalan ng mga co-perpetrator umano sa war on drugs, handa silang makipagtulungan sa Interpol. Gaya na nangyari nung arestuhin si dating Pangulong Rodrigo Duterte Marso ng nakaraang taon. Hindi raw ito pagsuko ng soberanya kundi pagtupad sa obligasyon ng bansa sa Interpol. 2019 nang kumalas ang Pilipinas sa ICC. Ayon kay Senate President Tito Soto, di pa napag-uusapan ang posibilidad ng ICC warrant laban kay Go at kay Senador Bato de la Rosa na isa rin sa pinangalanang co-perpetrator. Ang tanong muna, is there an arrest? I'll cross the bridge when I get there. Are there members who would want a caucus? Then I'll call the caucus. Hindi pa, pero hindi ko pangungunahan. Si De La Rosa tinanggal na bilang miyembro ng Senate Blue Ribbon Committee. Nobyembre pa siya huling pumasok sa Senado. Pumalit sa kanya si Senador Robin Padilla. Ang DOJ hinihintay ang desisyon ng Korte Suprema sa petisyon ng mga Duterte na kumikwestiyon sa legalidad ng pag-aresto sa dating Pangulo at pagdala sa kanya sa The Hague. The DOJ takes the position that it will be prudent to wait the resolution of the Supreme Court before it acts upon any alleged warrant should one be issued. Pero meron din daw tinatawag na executive prerogative o otoridad ng ehektibo na pinamumunuan ng Pangulo. Meron po tayong batas either through extradition or surrender. Ito pong matter na to ay executive prerogative. Kunwari, may warrant na po. Executive prerogative po to either file for extradition, assuming na merong extradition treaty, and lastly, to surrender or in the alternative to surrender the individual. Yun po yung kapangyarihan ng Estado. Makita po natin yan sa ilalim ng batas. Ayon pa sa DOJ, meron ding responsibilidad ang Pilipinas sa international community. If in the Philippines being part of a community of nations, if we do not comply with this obligation, sa mga pagkakataon po kunwari na tayo naman po humingi ng tulong sa Interpol, hindi po tayo ganun kadali pagbibigyan. Primary consideration here is our deference to the Supreme Court. Sa petisyon ng mga anak at taga-suporta ni Duterte sa Supreme Court, illegal umano at walang due process ang sapilitan umanong pagkuha kay Duterte at pag-surrender sa kanya sa ICC. Wala umanong naipakitang official and sealed copy ng warrant of arrest mula sa ICC ang mga opisyal ng gobyerno. Wala rin umano itong access sa legal counsel noong panahon na yun. Sinabi naman ng Office of the Solicitor General sa memorandum nito sa Supreme Court itong Enero na nirespeto nito ang karapatan ni Duterte sa buong proseso ng pag-aresto at pag-surrender dito. Ito ang unang balita, Joseph Morong para sa GMA Integrated News. Quarterfinals bound na si Pinay tennis star Alex Ayala sa Dubai Tennis Championships. Sa round of 16, nakaharap ni Ayala si Sorana Cristea ng Romania. Dikit ang parehong sets kung saan hinabol ni Ayala ang lamang ni Cristea sa first set bago maipanalo ito sa score na 7-5. Si Ayala naman ang unang lumamang sa second set para madikitan ng kalaban ng score hanggang makuha ni Ayala ang panalo sa score na 6-4. Makakalaban po ni Ayala sa quarterfinal si Coco Gauff ng Amerika na world rank number 4. Mga kapuso, tumutok lang po sa mga ulat ng unang balita para laging una ka. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.